Master Oda nagpakawala ng mga bomba. Ang Elbaf art na inaasahan ng lahat na siyang magiging pinakamagandang art sa buong One Piece, ay tila magiging totoo na sa wakas, at hindi tayo mabibigo. Sa paglabas ng bagong kabanata ng One Piece, tila nagpaulan si Master Oda ng maraming pasabog. Kasama na rito ang pahapyaw tungkol sa pagkabuo ng Devil Fruits, at mga kwento tungkol sa kaganapan sa kasaysayan ng One Piece, partikular na sa panahon ng Void Century. Ang lahat ng iyan ay ating pag-uusapan sa videong ito, ngunit bago tayo magsimula, siguraduhin munang nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel at Facebook page para sa mga walang kapararakang content na kagaya nito. Magsisimula ang Chapter 1138 ng One Piece kung saan ito nagtapos noong huling kabanata. Patuloy pa rin ang dalawang Gods Knights na sina Shamrock at Gunko sa pagtorture sa nakagapos na si Loki, ngunit sa eksenang paalis na ang dalawang Gods Knights. Si Loki ay nagpahiwatig ng kanyang obserbasyon tungkol sa pagkakahawig ni Shamrock at ni Red Hair Shanks. Hindi nagustuhan ni Gunko ang sinabing ito ni Loki, ibig sabihin alam din ni Gunko ang tungkol sa pagkatao ni Shanks. Ibig sabihin, ang impormasyong ito ay hindi nalingid sa mga Gods Knights. Inamin naman ni Shamrock na si Red Hair Shanks ay nakakabata niyang kapatid. Hindi lang basta kapatid kundi kakambal pa na naligaw ng landas. Hindi ba't natagpuan si Shanks ng Roger Pirates sa isang treasure box? Nasabi ko nga sa aking huling video na malamang kung bakit inilagay si Shanks sa treasure box. Sabihin na natin na ang kanyang ina mismo ang naglagay kay Shanks sa treasure box. Ay para protektahan si Shanks sa panganib na dulot ng kanyang kapalaran bilang mas bata kay Shamrock. Ayon pa rin kay Shamrock, minsan nang bumalik sa Holy Land si Shanks. Subalit mukhang napamahal na raw ito sa maruming mundo na kinalakihan ni Shanks. Marahil ito ang sinasabi ni Shamrock na naligaw ng landas si Shanks. Kailan kaya nangyari itong pagbalik ni Shanks sa Holy Land? Ito ba yung panahon na may bumisita sa mga Gorosi sa Marijoa na kamukha ni Shanks? Siguro nabuhayan pa ng loob ang mga taong nagsasabing double agent o snitch itong si Shanks. Tila nagbanta si Loki na ipaghihiganti ang sinapit ng kanyang mga alaga o mga kaibigan na mga hayop ni Loki sa kamay ng dalawang Gods Knights. Sa ipinapakitang pagpapahalaga ni Loki sa mga hayop na ito, mahirap talagang paniwalaan na pinaslang niya ang kanyang amang si King Harald. Kung mahilig kayo sa conspiracy theory, malamang pumasok na rin sa isip niyong mga gamaw kayo, na maaaring si Mountain Beard Harul ang tunay na pumaslang kay King Harald at ang espadang nakatarak sa kanyang ulo ay ang espada mismo ni King Harald. Dahil sa bantang ito ni Loki, hindi ito nagustuhan ni Shamrock kung kaya't inilabas nito ang kanyang espada. Ang espada ni Shamrock na may kapangyarihan ng Devil Fruit Model Cerberus ay nababalot rin ng maitim na ulap, kagaya ng mga Gyuki form ng mga Gorosi, ay nangangahulugan rin na ito ay nasa awakened form na rin. Sa totoo lang, parang natangahan ako sa transformation na ito. Isipin mo, aso na may mga matatalim na pangil, tapos bibigyan mo ng espada sa bibig. Paano kaya kakagat itong mga ito? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa sa mga asong ito. Nakuha ba ni Oda ang ideyang ito sa Chainsaw Man? Kung sabagay may sense naman ang Devil Fruit ni Shamrock, dahil kung ating isipin, ang Shamrock ay may 3 dahon, saktong-sakto sa Cerberus karakter na may 3 ulo. Ang irony lang talaga ay ang Shamrock ay sumisimbolo sa Holy Trinity at Saint Patrick, pero sa One Piece ang kapartner niya ay ang Cerberus, ang Guardians of Hell. Wala lang may masabi lang naman. Sorry na lang sa mga nagsabing ang Devil Fruit ni Blackbeard ay ang Cerberus. Mukhang buhay pa ang teorya ko tungkol sa Devil Fruit ni Blackbeard na siya ay hango sa magkapatid na Barbarossa Pirates at sa nanay nilang si Katerina. Gumawa na ako ng shorts tungkol dito, ilalagay ko na lang ang link sa description para mapanood niyo. Mukha rin may sariling pag-isip itong Devil Fruit ni Shamrock. Makikitang iniwan niya ang mga ito para lalo pang torturin si Loki. Ibig bang sabihin nito, ang Cerberus ay siyang makakatapat ni Zoro, dahil na rin sa pagkakaroon niya ng 3 espada, kung magiging ganun ang sistema. Sobrang lakas pala nitong Cerberus at kaya niyang sabayan ang Vice Captain ng Straw Hats. Ito siguro ang pangalan ng bawat ulo ng Cerberus. Umalis na ang dalawang Gods Knights sa underworld na kinaroroonan ni Loki, at dahil sa bigo silang ma-recruit si Loki, nagpasya si Shamrock na kailangan pa nila ng isang Gods Knight para maging backup. Kaya pala dalawa lang sila na pumunta sa Elbaf. In-expect nila na mapapasama sa kanila si Loki, ngunit bigo sila, kaya mangangailangan pa sila ng isang tao. Alam na rin siguro ng mga Gods Knights na nasa Elbaf na rin ang mga Straw Hats. Kung sabagay, kasama ng mga Elbaf Giants ang mga Straw Hats na tumakas mula sa Egghead. At ang alyansang Straw Hats at mga Elbaf Giants ay hindi kakayanin ng dalawang Gods Knights lamang. Pero hindi kaya miscalculation ito sa parte ng mga Gods Knights. Una umaasa sila na aanib sa kanila si Loki, at inaasahan nila na ang alyansang Shamrock, Gunko at Loki ay sapat na para labanan ang Straw Hats at ang mga Elbaf Giants. Subalit nabigo sila sa misyon nilang ma-recruit si Loki kung kaya't kailangan pa nila ng isang kakampi,
at mukhang si Loki ang magiging X-Factor sa labanang magaganap. Sa West Castle naman, napag-alaman ni Luffy na ang may kagagawan ng mga bagong pinsala sa kastilyo ay si Red Hair Shanks. As expected, hindi ito pinaniwalaan ni Luffy, sapagkat kilala niya ang pagkatao ni Shanks. Ayon sa mga saksi, nakita nila mismo na si Shanks ang sumalakay sa kanila, at hindi sila magkakamali sapagkat ilang beses nang pumunta si Shanks sa lugar nila. Dahil na rin sa hindi naniniwala si Luffy na ang sumalakay sa West Castle ay si Shanks, napagdesisyonan nila na ang salarin ay kamukha lamang ni Shanks. Ano kayang ginawa ni Shamrock sa Rust Castle? Hinahanap rin kaya niya ang susi na magpapalaya kay Loki? Nagkaroon din ng recall si Luffy, na minsan hindi nabanggit ni Shanks ang tungkol sa kanyang pamilya. Simula pa lang, ang alam ni Luffy ay si Roger, at ang Roger Pirates ang nag-isang pamilya ni Shanks, liban na lang kay Baggy. Ano kayang mararamdaman ni Luffy na sinubukang i-recruit ni Shanks sa kanyang crew si Baggy? Magsiselos siguro siya. Makikita rin sa panel na ito ang karakter na kahawig ng karakter na kainuman ni Crocus sa Chapter 631 cover, na dati ring miyembro ng Roger Pirates. Ang karakter rin na ito malamang ang siyang naghihintay sa pangpang habang naglalakbay ang Straw Hat Pirates patungong Elbaf. Makikita siyang papalapit sa Orost Castle kung saan naroroon ang grupo nila Luffy. Alam kaya ng mga God's Knights ang presensya ng nilalang na ito sa Elbaf? O masusurpresa na lang sila pag sumali ang karakter na ito sa labanan? Ang grupo naman ni Frankie ay nasa Treasure Tree Adam. Manghang-mangha si Frankie sa dami ng Adam Woods na matatagpuan sa lugar na ito. Nagbiro pa si Ripley na magbebenta siya ng Adam Woods dahil na rin sa mataas na presyo nito. Sa kanilang paglalakad, natagpuan ni Frankie ang isang mural. Ayon kay Ripley, isa lamang itong graffiti ng mga bata na na-fossilized at naging cultural heritage sa panahon ngayon. Ang mural na ito ay nagmula pa sa loob ng 800 hanggang 900 taon, eksaktong-eksakto sa panahon ng Void Century. Makikita sa mural na ito ang larawan ng isang mermaid princess, maaaring ang dating Poseidon, ang larawan ng isang robot na kahawig ni MF, at ang nilalang na may malaking tenga, na maihahambing sa mga minks, na labis na ipinagtaka ni Frankie. Sa Warus School naman, ipinakita ni Sol ang kanyang malaking Harley book, na hango malamang sa hieroglyphs, na naglalaman ng sagradong mga sulat sa Elbaf. Ang libro ay mayroong simbolo ng araw na kagaya ng nasa lumang simbahan ni Kuma. Ayon pa kay Sol, dahil sa librong ito nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon patungkol sa Sun God, kagaya rin ng pagkakaroon ng maraming interpretasyon sa Biblia sa ating panahon. Ang Harley ay may 3 kabanata, at bawat kabanata ay nagre-represent ng 3 mundo. Bilang ang pangatlong kabanata ay tumutukoy sa kasalukuyang mundo at sa magiging kapalaran nito. Ayon rin kay Sol na sa tuwing magpapakita ang Nika, kasabay nito ang pagkakaroon ng umaalingaw na tawa na sumasabay sa ritmo ng tambol o ang Drum of Liberation na iminuwestra pa ni Sol. Kahalintulad rin ito noong unang mag-transform si Luffy bilang Nika noong labanan niya si Kaido sa Wano Kingdom at noong labanan niya si Rob Lucci sa Egghead Arc naman. Pambihira na banggit ko na naman ang Egghead. Parang gusto ko nang kalimutan ang art na yon talaga. Kung aking isipin ang mural at ang Harley text ay parang mga old Mayan civilization, kung saan hinulaan nila ang kapalaran ng mundo. Kagaya na lang ng hulaan nila na magugunaw ang mundo noong 2012. Wala lang naman, naisip ko lang ulit. Sa unang chapter ng Harley text mababasa ang mga salitang, "Flames engulfed the land, and humans succumbed to their desires, touching the forbidden sun. The enslaved prayed, and the sun god appeared. The earth god was enraged, and together with the serpent of infernal flames, shrouded the world in death and darkness. They would never meet again." Kung ang unang chapter ng Harley ay mga pangyayari bago pa naganap ang Void Century, ibig sabihin ang mundo ay nababalot ng apoy bago pa mangyari ang Void Century. Ang saklap naman nun, saan naman kaya nanggaling ang apoy na ito? Isa pang maaaring kahulugan ng apoy na ito o ang Forbidden Sun ay ang walang hanggang source of energy o ang Mother Flame na ninais sa gayahin ni Vegapunk sa Egghead. Naku, nabanggit ko na naman ang Egghead. Kung ito ay source ng enerhiya, ito rin ang dahilan kung bakit ninais ng mga tao na hawakan at magkaroon nito, na siya namang ikinagalit ng Earth God kasama ng Serpent of Eternal Flames. Ang taong nangahas na humawak at magkaroon ng energy source na ito ay naging mga royalties o Earth Gods o Gods of the Earth kasama ng Serpent of Infernal Flames. Habang ang mga taong hindi nakakuha ay nagmistulang mga alipin at sa kanilang panalangin ay lumabas ang Sun God Nika. Posible rin na ang Nika ay nanggaling sa buwan dahil wala pa namang mga devil fruits noong panahon na yon. Isa ring paliwanag dito ay ang pagkakaroon ng pakpak ni Luffy na nagsasabing baka may lahi siyang Sky People. At ang paglabas ng Sun God Nika ay naging dahilan para ang Forest God at Serpent of Infernal Flame ay sirain ang mundo. Hindi ko rin maiwasan na ikumpara ito sa kwento nila Adam at Eva. Dahil nais nilang maging katulad ng Diyos, kinain nila ang mansanas na naging sanhi ng pagkakaroon ng kasalanan at kamatayan sa mundo. Wala lang ulit, parang may resemblance lang naman.
Pagdating naman sa pangalawang kabanata ng Harley, nakasulat ang talatang ito. Breath stirred within the void, and the forest god sent forth demons. The sun did nothing but spread the fires of war. The people of the half moon dreamed, the people of the full moon dreamed. Humans slew the sun and became gods, and the sea god raged. They would never meet again. Pagkatapos masira ng mundo, ay nagkaroon ng bagong buhay. Nagsimulang mabuo ulit ang mundo, at nagkaroon ng bagong sibilisasyon. Habang patuloy na lumalago ang sibilisasyon, ay siya namang pagpasok ng forest god. Bakit kaya nanggulo pa ang forest god at gumawa pa ng devil fruits, na maaaring tinutukoy sa salitang sent forth demons? At ang araw o ang mother flame na nagbibigay ng walang hanggang enerhiya, ay nagiging sanhi pa rin ng digmaan sa mundo. Posible rin ba na ang ibig sabihin ng forest god ay ang paggamit ng mga gorosi sa kapangyarihan ng araw para sa kanilang maitim na hangarin? Makikita rin ang mga salitang full moon na tumutukoy sa mga sky people o lunarians, at ang half moon o ang D-clan. Nabanggit ko na rin sa dati kong video na ang D ay tumutukoy sa taong naniniwala sa half moon. Kagaya ng mga taong naniniwala sa crescent moon o ang Kuzuki clan. Sila ay nanalangin at umaasa na labanan ang kapangyarihan ng gorosi o ng forest god. Kagaya ng sinabi ni Vegapunk na ang devil fruits ay bunga ng pagnanais ng bawat mga tao. At dahil sa nais nilang talunin ang forest god, ay siya namang paglitaw ng Hito no Mi model Nika, na unang napasakamay ni Joy Boy. Ngunit ang pagkakaroon ng devil fruit ay naging sanhi para magalit ang sea god, kung kaya't nanghihina ang lahat ng devil fruit users sa tuwing dadampi sila sa dagat. Ang nangyaring labanan sa Second World ay siyang nakapaloob sa Void Century, at ang mga kaganapang ito ay matatagpuan sa mural na natagpuan ni Frankie sa Treasure Adam Tree. Makikita sa mural na ito ang Serpent of Fire na hawak-hawak ang araw o ang Mother Flame. Ang mga gorosi, ang giants at ang leader nila na posibleng si Loki, si MF. Kahit na inakala kong patay na, ang balyenang kahawig ni Labun, isang lunarian, ang Poseidon o si Shirahoshi, at ang alaga niyang malaking isda, ang mga samurais ng Wano at ang Pluton sa katauhan ni Momonosuke at si Zunesha, ang Uranus na malamang si Vivi at ang Alabasta, ang Adam Tree o ang puno ng Yggdrasil, ang Strowat Grand Fleet, at syempre hindi mawawala ang Sun God Nika, na si Luffy. Ito marahil ay prediksyon o ang pangarap ng mga batang Elbaf Giants noong panahon ng Void Century. Ngunit hindi rin mayaalis na isipin na marahil ito rin mismo ang siyang mga kaganapan noong panahon ng Void Century. Sa ikatlong kabanata naman ng Harley, o ang ikatlong mundo nakapaloob ang mga talatang, In chaos, there is void. The troubled shadow remembers the promised day, and hears the voice of the fractured moon. The sun god dances and laughs, leading the world to its end. The sun will return once more, and new dawn will arrive. Surely, this time, they will meet again. Pagkatapos ng pangalawang mundo, alam naman nating natalo ang Joy Boy, at sa pagkatalo ni Joy Boy nagtatapos na rin ang Void Century. Ang mga talunan sa naganap na labanan sa Void Century, ay naniniwala na may bukas pa, at muling magbabalik ang mga worshippers of Half Moon, o ang Fractured Moon sa kontekstong ito. Ang Sun God, o ang Nika ay magbabalik muli para wakasan ang kasalukuyang lagay ng mundo o ang digmaan sa mundo, hindi ang pagkagunaw ng mundo. This time they will meet again, ibig sabihin ay kapayapaan. Ang kapayapaan na nawala noong una at pangalawang mundo. Sa aking palagay ang ikatlong mundo, ay hindi direktang tumutukoy sa hula o kapalaran ng mundo. Ito ay tumutukoy sa pangarap ng mga natalo sa nangyaring digmaan noong Void Century. Eksaktong-eksakto sa nangyaring kaganapan sa Wano Kingdom, bagamat sa mas malaking settings. Hanggang dito na lamang mga gamaw, hanggang sa susunod na walwalan, katolpa.